Ang accommodation namin na mala rest house. Pero ang kinaganda dito, sulo-sulo kami. Kada kwarto tigi isang tao lang. At ngayon ipapakita ko naman ang accommodation namin na mala rest house. Kaso hindi pa tapos yung harap. Pagdating ko ganyan na yan inaayos. Hanggang ngayon tinatambakan pa rin. At ito naman yung paligid niya. Talagang walang katotao. Para siyang ghost city. At dito ang lagayan ng mga basura namin. At yan ang entrance ng bahay. At number namin ng bahay. At dito ito sa Hobro, Denmark. Bali ang eksaktong address namin dito ay SKBB 56 Hobro, Denmark 9500. Bali ito dito gagawin niyang parkingan namin ng aming mga service. At ito naman yung sa likuran ng bahay. Pwede ka dito magtanim ng mga gulay-gulay o kaya mais kapag summer. Ang lawak niya. Yun nga lang medyo boring kasi probinsya talaga dito. Pero ako naman walang problema kasi gusto ko yung ganito, tahimik. Medyo hindi nga lang patapos gawa ng tuloy-tuloy pa yung pag-aayos. Talagang brand new siya na bahay. Tapos ngayon papakita ko naman yung loob ng bahay. Kasama na yung kwarto ko. Sa entrance, yan ang bubungad sa inyo. Yung lagayan namin ng mga scooter. Ngayon ay ginagamit namin papasok at pauwi galing sa trabaho. Bali ito yung unang pinto. Yan ay kapalitan ko sa trabaho ko. Pangalawa ito, welder naman to. Tapos ito naman yung CR namin tsaka shower dito sa ibaba. Medyo maingay lang yung pinto pag binuksan mo at pag sinara mo. Kasi hindi siya gawa sa kahoy. More on plastic siya. Pero hard plastic, hindi yung mumurahin na plastic. Parang yung material na mga plastic na gawa sa eroplano. Parang ganun siya. Tapos ito naman yung sa kwarto ko. Tapos ito naman yung dalawa kong kasama na ang posisyon nila sa blasting. Magkapalitan yan silang dalawa pang umaga at panghapon. Tapos ito naman dito yung sa laundry namin. Ang kinaganda dito, 7 kami pero puro Pilipino lahat. Walang ibang lahi. Ang kinaganda dito ay may kasama na washing machine tsaka dryer. Hindi mo na kailangan magsampay. At ngayon ako yung naglalaba. Tapos dito naman nakalagay yung wifi modem namin. Tsaka walis, dustpan at vacuum dyan ang lagayan namin. Tsaka ang napansin ko dito sa bahay na to, sagana sa pintuan. Pero kailangan yan kasi washing area to maingay. Tapos ito naman yung freezer namin dito sa ibaba nakalagay. Tapos yung rep namin nasa taas. Nakabukod siya. At ngayon, pupuntahan ko naman yung kwarto ko. Papakita ko sa inyo. Ito yon. Yung kwarto ko lang ang pinakamaliit sa lahat kasi nasa gitna siya. Pero ang kinaganda dito, sulo-sulo kami. Kada kwarto tigi isang tao lang. Pero kung ikukumpara ko to sa kwarto ng Signum na pang 2 tao, ito, mag-isa lang ako kasi laki niya sa kwarto ko doon sa Signum. Kasi galing ako ng Signum bago ako napunta dito sa Denmark. At ngayon, papakita ko naman yung taas namin. Dahil mula nagkaisip ako, first time ko talaga nakakita ng bahay na ang sala tsaka kusina ay nasa taas. Kabaliktaran siya sa nakasanayan natin sa Pilipinas. Bali dito sa taas, 2 kwarto lang. Pareho to sila, 2 welder. At parehas lang din sila pang umaga.
At ito naman yung CR at paliguan nila dito sa taas. Yun lang ang kinaganda dito dahil may CR sa ibaba at paliguan. Tsaka dito rin sa taas nakabukod sila. Kaya may opsyon ka. Kung walang bakante sa ibaba, pwede ka umakyat dito sa taas. Tsaka nililinis to ng may-ari. Sa kontrata na pinirmahan ko, 2 beses sa isang buwan. At ang bayad namin dito ay 1,345 kada 2 weeks. Kasi ang sahod namin every 2 weeks. At ito naman yung sala namin dito sa itaas. Kumpleto na siya, may sopa, may misa, tsaka may dining table, at mga upuan. Tsaka bibihira lang kami magkasabay-sabay dito pag kumain kasi magkakaiba-iba kami ng schedule. Dito naman yung lababo namin, tsaka lutuan. Malawak siya. Hindi siya masikip kahit magsabay-sabay kayo ng dalawa na magluluto. At ito yung lababo namin. Tsaka dito yung mga kabinet. Tag-iisa kami dyan, kabinet. Tapos ito naman yung oven kung magluluto ka ng marami. Tsaka ito naman yung microwave kung gusto mo mag-iinit lang ng pagkain. Tapos dito naman yung lutuan namin, 4 na burner na rin siya. Tapos yung exhaust niya yan. Pagkatapos ito naman yung rep namin, nakabukod yung freezer na sa ibaba. Kaso ngayon walang mga laman, no. Pag sahod yan ng Biyernes, punong-puno na naman yan. Tapos papakita ko naman sa inyo yung dishwasher namin. Kung marami ng hugasan at tinatamad ka na, pwede mo na lang isalang dyan sa lansan. Lagyan ng sabon at panda rin. Siya na bahala dyan maghugas. Tapos tatanggalin mo na lang yan dyan pag mga tuyo na. Tapos ito naman itsura niya sa likuran kapag nasa taas ka. At tatanawin mo pa ibaba. Tapos ito dito naman yung mga kapitbahay namin na parang walang katao-tao lagi. Dito naman kung magtatambay ka, ito yung harap ng kalsada, sa harap ng bahay. Yung harap na yan may dagat yan. Lake. Pagilid hanggang doon. Kaso nga lang, bibihira ka lang makakita ng tao dyan na dumadaan. Sa bandang kanan, pagkakaalam ko pagawaan yata yan dyan ng gatas. At yun, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat sa panonood. At see you sa next vlog. Alers.